Nandito tayo ngayon sa San Juanico Bridge. Itong mga environmentalist natin na mga climate walkers ay nanggaling pa to mula sa Kilometer Zero sa Luneta. From various walks of life, from different organizations, from many communities across the country, we are paying tribute to Yolanda survivors, other climate-impacted communities. Morning po! Ayan. Para saan po itong ginagawa natin? Siyempre, we are all here together marching for climate justice. And of course, dito to sa isang commemoration natin ng 10-year anniversary ng Haiyan, ng Yolanda. Pero hindi lang yun. It's all the lives lost. Lahat ng mga buhay na apektado dahil sa climate change. And we have to act now for climate justice. Yun. Pag pinag-usapan natin ng mga Pilipino, hindi na lang yan tungkol sa resilience. We need to really do more, act more, and really protect the people, not just of the Philippines, pero lahat ng apektado dahil sa climate change. Sama-sama tayo sa issue na to, sama-sama tayo sa solusyon. Tayo, iyo, iyo, oh, oh, tayo, iyo, oh. Tayo, iyo, iyo, oh, oh, tayo, iyo, oh. Tayo, iyo, iyo, oh, oh, tayo, iyo, oh. Kaya kasama natin si AG Sanyo. 10 years ago, nandito mismo siya sa nung bagyong Yolanda. Ito ako before the typhoon. Tapos kasama ko yung mga kaibigang artist. Nung nangyari yung super typhoon, nagkawala-walaan na kami, hindi na nagkita. Tapos na-realize na-discover ko later na kumano pala yung ibang mga kaibigan ko. Nakita ko yung sarili ko, nag-iisa lang ako noon. Tapos mga isang linggo bago ako nakatakas ng Tacloban, may mga tumulong din sa akin. Pero habang nandito ako, kasama ako doon sa mga grupo na kumukuha ng mga bangkay. Oo. So nag-volunteer ka na lang din? Oo. Hindi naman sa nung mismong kasagsagan, nandun ako sa isang maliit na hotel na building sa downtown. So paglabas ko nung 11:30 AM, tapos na yung storm surge. Sa yung mga hangin medyo humupa. Paglabas ko, may mga kakalat na yung mga patay sa labas. Patay sa labas. Ayun, muna ako nakita. Halo-halo na yun, debris, hayop, tao. Sobrang kagila-gilalas yung Dapat yung trauma din ay napag-uusapan din. Kasi kasama din siya sa epekto ng climate change. Ano pong pwede natin panawagan dito? O isang issue na hindi natin na-address yung collective trauma na nagagawa sa mga communities. Hindi lang dito sa Tacloban. Every time may disaster anywhere in the world, may collective trauma na nararamdaman yung mga taong bayan. May kanya-kanya individual. Pero yung collective, yun ang mabigat. Kasi hindi siya napag-uusapan, pero matindi pala yung epekto sa tao nun. Paano ka maka-move on sa buhay. Maraming mga tao na nawawalan ng pag-asa, na de-depress dahil sa mga naranasan nilang trauma. Sana may mga psychosocial interventions na may isama dun sa programa ng adaptation. Kasi magiging regular na yan. Regular na magkakaroon ng mga traumatized communities. Pero hindi siya na-address. No? So dapat pag-usapan siya. Maliban sa paghahanda sa bagyo, dapat kasama na talaga siya. Yung aftermath. Sama yung sa adaptation, yung pagtanggap natin na may mga hindi na tayo mapipigilan. Dilat ang mga mata, dilat ang mga mata, ilakad ang mga paa, natatanaw na pag-asa, natatanaw ng pag-asa. Sa Region 8, ang Department of Public Works and Highways ay ang ahensyang nagbibigay ng panganib sa ating kapaligiran, sa ating kagubatan, pati sa ating mangrove areas. Bakit? Kasi ang DPWH ay walang klarong plano para sa mga kalsada at tulay sa Region 8. So, Putol lang sila ng putol ng puno. Putol ng puno, pag binuksan mo yung kagubatan, nilagyan mo ng kalsada, goodbye forest. So kaya malaking panganib ang DPWH sa ating kapaligiran dito sa Region 8. Wala namang masama magkaroon ng daan, basta may plano lang na maayos. Basta may matinong plano, basta nakakatulong sa karamihan at hindi nakakasira sa ating kapaligiran. Mag-isa o may kasama, mag-isa o may kasama, kapatid kumilos na. Ilang kilometro yung nilakad nyo? Since day 1 to day 30, so 1,000 kilometers po from Manila to Tacloban. To Tacloban, oo. Yes po. Nararamdaman ko ngayon. Totoo lang, sa bawat hakbang, sa bawat lakbay namin, iba-iba yung feelings ko eh. Kasi sa tuwing naglalakad ako, nakikita ko yung mga communities,
yung mga tao na sumasaludo, mga taong naniniwala. Ang kolektibong panawagan naman natin ay climate action, climate justice para sa lahat. Patuloy lang po ang laban natin, palayon po. Kapit. Salamat. Tapos na rin. Natapos lang yung walk pero yung kampanya, yung journey to climate justice, tuloy-tuloy naman ito. So lahat ng mga nadaanan ng mga communities from Manila going down to South Luzon hanggang dito sa Samar, sa Tacloban, tuloy-tuloy po yung panawagan. Ilang kilometro yan, Bert? Yung nakalagay sa ano namin is 1,000 kilometers, no? So from kilometer zero to ground zero. So ito yung destination, yung papunta sa Tacloban. Ilang araw nyo kinuha, Bert? Parang ika-30th day namin to ngayon. 30 days na paglalakad. Ang kagandahan dito kasi pag yung mga committee sila mismo yung nag-organize. Kasi ang Climate Walk parang isa siyang platform na kung saan naglalakad kami at ina-highlight namin yung mga stories at yung mga issues, local issues ng mga community. So nagkakaroon sila ng opportunity to present parang kagaya dito sa Tacloban. Kasi lahat yun interconnected yun sa usapin sa pagbabago ng klima natin. No? Maraming salamat, Bert. Congrats sa paglalakad nyo. At ito po ang Planetang Ina! Ayan.